Magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar na ito kahapon ng hapon. Nang suriin ang mga tao, tumambad sa kanila ang sugatan na negosyanteng si Romer de Juan. Nakayakap dito ang buntis na asawa. Dito mismo sa lugar na ito, sa harap ng bahay ni Kapitan Arnolfo Pastrada, nangyari ang pagbaril kay Romer. Sinasabing dalawa ang sospek na nakasakay sa motorsiklo. Ano nga ba ang motibo ng mga ito? Siguro mga around 5:30 na may shooting incident daw dito sa sa tapat ng bahay. At kilala nga yung biktima. So agad-agad pumunta ako ng police station para sana mag-report, pero yung mga pulis ay nagpe-prepare naman para mag-responde dito, ay alam na pala nila. So sumabay na lang ako sa patrol car papunta dito, pauwi sa bahay. So naabutan po namin ng mga pulis na akap-akap ng kalong-kalong ng ng asawa yung ulo ng mister niya na wala ng ninga. At yun, pag dating ng mga rescuer, kinarga na nila, dinala sa ospital. Agad raw na isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Sa investigasyon ni Kapitan Arnolfo Pastrana, magkasunod raw na 8 putok ng baril ang narinig ng kanilang mga kabarangay. Sabi ng mga taga rito is mga 8 putok daw. Sabi 4 daw yung una, tapos nagtumigil at saka na naman. Pero suno, bati na ako na panabigo po ko. Walo tayo inyong napatiagid nga lupok. Sunod-sunod. Dito mismo sa tricycle na ito nakasakay itong mga biktima. Itong biktima kasama yung kanyang misis ng pagbabarilin ng di pa nang kilalang suspect na sinasabi na nakasakay rin sa motorsiklo itong mga suspect na ito, mga kapobre. Dito mismo to nangyari sa harap ng bahay ni Kapitan. Itong bahay mo, Kap, no? Dito lang mismo. So ibig sabihin, Kap, yung tricycle ganyan na ganyan ang pwesto niyan? siguro pag baril ka na, ito dumiretso. Diretso dyan sa bahay mo? Di karo yun. Oh, so posible doon ang galing sila, galing sa Kalibo? Haron sa Kalibo nga nila. Haron doon mga basiwo, malamang di karon mo binanatan. Hindi manabi ka padayagan karat madasig dahil nga ni nga karsada biyoy. Lubak-lubak ro siminto dahil inayang agayuson nga ni raw galing sa next year patakararo promesa. Ngayong araw na ito ay isinailalim sa postmortem examination ang bangkay ng biktima. Nang makausap namin ang doktor na sumuri sa biktima, nagtamo raw si Romer ng 9 na sugat. May sa ulo at tagilirang bahagi ng kanyang katawan. Sabi ng misis niya is yung unang tama daw pagbaril sa mister niya ay sa tiyan daw. Tapos, pinaano yung tricycle dito patunta sa bahay. Baka siguro gustong tumakbo yata o magpakasaklolo dito sa bahay. Gustong pumasok pero hindi na nakakuhan, tumumba na. So, yun, pinalo up pa ng pagbabaril. Yung lugar na ito, Kap, walang CCTV po? Wala po. Nandoon yung CCTV sa barangay hall pero kaya lang run out na yung oras. Ayon sa bisis ni Romer, mula sa kanilang shop sa Kalibo bago tuluyang umuwi ay binilhan pa raw nila ng gamit at pasalubong ang kanilang anak. Halik kami sa Kalibo. Bakay nag-agtuloy kami sa post. Nagbakay envelope nga to para sa eskwelahan kami. 7 yung mga. Tapos ay bumalik kami sa shop. Naggamit ang umulit diretsyo. Pag-abot naman sa bangan, nagbakay kami pasalubong, sabo niya pangatlo nga ay gusto na kapabakay imaw. Bakay kami sabon sa grocery. Nagtinapay. Tapos nagbakay kami suga para magod mga uga
Dahil kasugod sa school. Tapos pag-abot naman sa kusig, kapasugod kami. Istorya ba kami sa tricycle kami. Masaya pa nga raw ang kanilang pag-uusap habang bumabiyahe sakay ng kanilang tricycle nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Tapos pag-abot na naman di karon kay kapitan karon natubang bagay. Ay nagdahan-dahan mo ng padagagan. Ay, rato, magdahan-dahan tananay. Bigla ako nakabatit binaril. Tapos ay pagbaril nga tukana, liniko na nag-isa tubang ginat bagay ni kapitan. Do tricycle tumindog matay mo. Mula sa pagkakaupo sa tricycle ay nagawa pa raw tumayo ng kanyang mister. Ngunit muli itong nilapitan ng suspect at pinagbabaril. Nakatindo pa tayo mo kasi may igo ima. Hindi ko masaya kung sina na katong igo si sapian si anang unang igo mata. Tapos datura yon nagtindog na to na napanaog man ako sa tricycle. Napanaog na ako na una ro gabaril nga ron kana. Ay, medyo, na ano nga, nagatutok man ka kundo baril. Tapos ay, pagupok na rin to sa akong mister. Mapit pag ito to sa mister. Pila malam nga tumbagot Tapos ay, pagkatumba binaril na pagid. Binaril na. Nandun dayo na yun, ano ko, tabang. Natuwa dahil naging anuhan guta ang asawa. Pagkatapos nga natumba, pumanaw na yun ng mga suspect. Sumakay sa motor, diretso o pabalik sa highway? Pabalik sa highway, pagbanga. Subot na bago, nagadalagan pa ito tricycle ninyo, taging Barilon. Oo. Pinaro yung mga nakita nga suspect pa. Daywa, gadrive do sa bilog, agrur gabaril sa bilog. Ang kaso ba? Oo, ang kasro. Oo. Yung driver, wata magpanaog. Oo. Natay mo, pundo. Magbaril mawaman. May tabon ang mga itsura man. Naka-full face mask, naka-full helmet, sanda. Sa kasalukuyan ay wala pang natutukoy na suspect ang pulisya. Makailang balik kami sa Banga Municipal Police Station para kunin ang inisyal nilang investigasyon sa pangyayari, ngunit wala pa silang pahayag tungkol dito. Pag-uwi daw nila mula sa Banga, sa bayan, nakita daw nila yung dalawang tao na naka-jacket ng itim dyan sa may dulo ng tulay na may exit dyan, sa may boundary ng Libas, Pagsanghan at saka Binturansa. Nakatambay daw doon, nagsi-cellphone. So, yun, nagtaka nga daw sila kung ano ang ginagawa dyan ng dalawang tao na yan. Yun, at pagdating nila doon sa kanilang bahay, yun, alaman na nila na may nagkontak na sa kanila na yung kapatid niya na pauwi sana, binaril na. Ano yung background ng biktima na ito dito sa inyong barangay? Wala mabait yan na tao. Wala yung kaaway dito, walang record yan. Yung routine niya araw-araw niyan is bahay to shop niya lang. Yun lang. So maging kayo po ay blanco kung ano ang motibo dito? Yes po. Pero yung mga kapatid niya, yung nakakatandang kapatid niya na babae at saka yung kapatid niya na youngest sa biktima, may sinabi sa akin kanina pero hindi ko muna yan sa siwalat kasi di ko pa na-confirm yan at sila lang dapat na Sa pulis na lang ibigay mo na yung information, ano? At sila yung magbigay ng kung kailangan ng pulis, silang doon sa pulis ng informasyon kasi sinabi lang naman sa akin hindi ko naman natitiyak kung totoo yung sinabi sa akin nila o hindi. Opo.
sobrang matapang ang mga suspect dahil sa harap po mismo ng inyong pamamahay kap nangyari yung Ewan ko kung alam nila na bahay ko ito or tinahiming lang nila na ditong lugar walang tao nung oras na yon. baka Walang dito lang katao-tao. natimingan, ano? Oo. Dahil minsan maraming tao ditong tumatambay, yun lang talaga kahapon. Maraming salamat po kap. Okay, maraming salamat din.